Yes, VP. By the way, nandiyan na po yata yung napakaraming mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Pambilal? Mukhang palaban kayo ah. Mukhang kung halimbawa persahan kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko, Kasama Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP tapos personnel. tama ka na dito. Uh, Maguguluhan na ako. Kasi lang bilang. na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo. Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yon? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yon? No. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika. You're raising your hand. Nakamute ka. Nakamute ka, Maharlika. Ma'am, nakamute ka. Okay. Yeah, dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night at para nga pong mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba BP ginagawa lang yung mga ganitong urgent order kapag may national threat or disaster, which is kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po umaaksyon ang ating bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit, galit ko, galit naming lahat. Ang katanungan ko po, VP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad niyo po ay talagang unconstitutional. Oh yes, ma'am. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon, 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Pakita niyo sa akin. Sabihin niyo, Zoom. Kahit hindi niyo ma-determine ang quorum sa Zoom, sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo para kayo lalabas kung sakali. para kayo mag-issue ng order between 6:15, 12 midnight.